Ngayon po ay nihatin natin sa uling hantungan ang labi ni Felisa. At bahagi ko na kung saan ay tayo ay magpasalamat sa biyaya ng buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kahit na sa gitna ng kanyang kamatayan, sa loob ng mahigit 86 na taon na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, sa lalong-lalo na kay Felisa. So bahagi ko, siguro ay hindi ko lang alam kung ilan sa atin ang makakaabot ng 80. So sana po ay yung bawat biyaya ng buhay na pinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin ay palagi natin pasalamatan. At yung patuloy na paanyaya na pinapahayag ng Diyos kapal ay naway pakinabangan natin, lalong-lalo na pag tayo ay magsisimba pag-araw ng linggo. So sapagkat ang bawat isa ay isang pagpapasalamat sa maraming mga bagay na pinagkakaloob ng Diyos. Simula na dyan sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. So pagkakataon na kung saan ang nakita dito natin, sapagkat yung buhay na yan na ipinagkaloob kay Felisa ay yung ilan sa inyo ay naging karugtong ng buhay na yan. At sigurado kayo ay pinagyaman ng inyong karanasan kasama sa karanasan ni Felisa. At sana yun ang makita natin, hindi lamang mahabang buhay, ngunit isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kasi inandulot ng ating Panginoon sa Kristo. Higit sila at mapakinabangan natin yung alin, yung pagpapala ng buhay na walang hanggan. Nanawa ay pakinabangan natin doon sa kanyang ari. At sana po every Sunday sa pagkaisisimba, may bahagi sa misa natin na inaalala natin yung ating mga mahal sa buhay na nauna na. Kapag binanggit ko ng pari na yung ating Santo Papa, binabanggit yung pangalan ng Santo Papa, ngayon si Pope Francis, pag binabanggit ko yung pangalan ng ating obispo, ngayon ay si Milo Hubert, yung ating obispo tagapamahala. Pagkatapos noon ay sa panalangin na yung alin, yung mga kapatid natin na nauna na, ang mga yumao natin kapatid. So kahit na sa ating sarili, banggitin natin yung mga pangalan ng mga mahal natin sa buhay na nauna na. So bahagi yun para sa panalangin sa kanila at para ipanalangin nila tayo. Kasi bahagi yun ng pagkilos nila na sigurado kung yun ang ginagawa nila doon sa harapan ng Diyos, sigurado na na ang una nilang ipapanalangin ay walang iba kundi yung mga malalapit niya sa kanila. Kaya huwag natin kalimutan yun every time na magsisimba tayo pag-araw ng mundo. Pero nawa, tayo ay palaging mapuno ng pagpapasalamat sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin.